Tinanggap ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment of cooperation mula kay European Council President Charles Michel para sa mas malawakang sakop kasama na ang trade and climate change mitigation. Ito matapos na magkita ang dalawang lider sa Europa building set of the European Council and the Council of the European Union on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations European Union or ASEAN-EU Commemorative Summit sa Brussels, Belgium. Sa nasabing pagpupulong, binigyang diin ng Pangulong Marcos ang malagang papel na ginagampanan ng ASEAN countries sa ekonomiya ng buong mundo. Mas ramdam umano kasi ngayon ang presensya ng ASEAN sa global stage sa pamamagitan na rin ng regional economic integration and supply chain resilience. Nakakuha rin ng karagdagang suporta ang Pangulo upang marisolba ang matagal ng issue hinggil sa Philippine seafaring industry na siyang isa sa pinakaunang agenda ng Pangulo sa pagbisita sa Brussels. Nilalayo ng Pangulo na maiwasang mawala ng trabaho ang may 50,000 mga seafarers na empleyado ng Europe-based shipping companies. Matatandaang nauna nang na-flag ang Pilipinas ng European Maritime Safety Agency o EMSA dahil sa mga kakulangan sa seafarer training and education at may bantang posibleng maipagbawal kung hindi ito agarang marisolba. Bilang sagot, ipinagutos ng Pangulong Marcos na sa loob ng 3 buwan ay lumikha ng isang advisory board upang masagot ang pagkukulang na ito na siyang nakita ng EMSA sa Philippine Seafarers Education Training and Certification System na pagkukulang. Sa panig ni Speaker Martin Romualdez, binigyang diin niya na prioridad umano ng Marcos administration na marisolba ang mga issue hinggil sa mga Filipino seafarers sa Europa. Bunsod nito, nagbigay katiyakan ng Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagpulong sa International Maritime Employers and Ship Owners sa Brussels na re-resolbahin ng Pilipinas sa lalong madaling panahon ang issue ng seafarers upang maging mas compliant sa standards of training, certification, and watch-keeping convention. Samantala, napagkasunduan naman ng European Council Chief at ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na gamitin na ang Green Fund on Climate Change and the Damage and Loss Policy. Ang Green Climate Fund o GCF ay itinalaga bilang isang operating entity ng Financial Mechanism of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Nilalayo nitong mahikayat ang tinatawag na paradigm shift tungo sa low emission and climate resilience development sa pamamagitan ng pagbibigay suporta sa mga developing countries upang mapababa ang kanilang greenhouse gas emissions habang ini-adapt nila ang epekto ng climate change. Sinabi pa ni Michel na handa ang EU na makipagtulungan sa Pilipinas at ASEAN sa climate change, partikular na sa paglipat ng green technology. Jinky Baticados, IBC News.